Hello, magandang gabi sa inyo mga ka-Jack. Jack of all trades, auto care. So, ito po ang ating bagong tutorial ngayon. No? Sa mga may-ari ng mga sasakyan na walang adjuster, yung tinatawag na kanilang drive belt, ay pwede nyong gawin ito. Ito subok naman na natin na ginagawa natin ito. So, ganito mga ka-Jack, kasi meron tayong drive belt na meron siyang adjuster. Halimbawa, ang adjuster niya ay nasa alternator, nasa compressor, nasa power steering pump, at meron naman mga belt na yung kanyang tinatawag na para maipasok yung belt, ang ginagamit naman dyan yung tinatawag na tensioner pulley. So, iba-iba mga ka-Jack, pero ang kadalasan na experience natin sa Ford ay wala po silang adjuster, no? Wala po silang adjuster. Yung kadalasan na gagawa natin, especially yung tinatawag na EcoSport, walang adjuster yan mga ka-Jack. So napakahirap ipasok yan pagka hindi natin alam yung technique, no? So ibig sabihin, meron namang tools yan, meron tinatawag na tools na ginagamit dyan para sa belt niya, stretching belt. Pero ito ay napakadali lang naman, no? Pwede nyong gayahin ito mga ka-Jack at gawin nyo na lang ito. Sigurado mga ka-Jack ay kayang-kaya nyo rin. So panoorin nyo mga ka-Jack, napakadali lang. So unang-una mga ka-Jack, tanggalin nyo itong takip ito. Ito yung tumatakip sa may tinatawag na ating compressor at saka yung tinatawag na crankshaft. So tanggalin nyo ito, may tornilyong dalawa yan at saka mga clip lang. So baklasin nyo para makita. Mapapasin nyo mga ka-Jack, dito sa may crankshaft po ako, ayan, maglalagay ng cable tie. No? I-set up muna natin na maayos. Tapos lagyan natin ng medyo makapal na cable tie para hindi siya pipiglas o hindi siya mapuputol, hindi kakalas. So tignan nyo maya-maya mga ka-Jack, pag na-set up ko na maayos, makikita nyo yan, napakadali lang. So, tignan nyo itong ginawa kong mga-Jack, oh. Dalawang strap o cable tie ang nilagay ko para siguradong di bibitaw. Ayan, oh. Mapansin nyo mga ka-Jack, dyan sa mga banday babaw. Sa banday lalim, may nailagay na natin ng konti, pero hindi pa rin natin maunat. So, ngayon, kuha po kayo ng 18. It's either socket o yung open, no? Basta't number 18 po yan, yung crankshaft ng nut niya. Ay, tignan nyo, umiikot. Ayun, pumasok na agad mga ka-Jack, hindi kumalas. So, ganun lamang ang technique natin dyan. Pag tinanggal nyo na yung strap, ikutin nyo uli para yung sa tinatawag na water pump pulley ay imiksakto siya na maayos dun mga ka-Jack, no? Hindi ko na naipakita. So, nawa mga ka-Jack, may natutunan tayo, no? Ang gawin lang natin doon sa mismong crankshaft natin, no? So, iset up muna natin ilagay yung ating tinatawag na belt mula sa alternator, tapos sa tinatawag na water pump pulley, tapos sa may tinatawag na compressor pulley, and then dito tayo sa bandang huli, yung tinatawag na crankshaft pulley. So sa crankshaft pulley, doon tayo maglalagay, i-set up muna natin na maayos, maipasok na natin, no? Sabihin natin ganito, no? Bilog, yung ating tinatawag na, ito, sample natin, no? Ito yung ating crankshaft pulley. So, sabihin natin, ito yung crankshaft pulley, kailangan maipasok nyo na ng konti dito. So, kakasya naman yung konti kahit kalahati or naman medyo mataas ng konti. Tapos, dun sa bandang dulo, talian nyo ng strap o cable tie. Hindi na yung bibitaw mga ka-Jack. Basta yung medyo makapala na cable tie. Tapos, itali nyo doon. Kahit dalawa ilagay nyo para sigurado kayo. And then, ikutin nyo ng counterclockwise mga ka-Jack. Counterclockwise ang paikot at madali nyo na maipapasok yung tinatawag na stretching belt, tawag nila dyan, no? Kasi hindi yan, wala siyang adjuster. So, in-stretch lang talaga yan. In-stretch yung belt na yan para lang maipasok. So, ganun lamang ang technique mga ka-Jack at hindi na natin kailangan ng tinatawag na bumili pa ng tinatawag na special tools. May special tools naman yan, pero napakadali naman na technique yan na paraan at yan ay subok na natin. Nawa meron kayong natutunan mga ka-Jack, no? Hanggang sa muli at meron pa po tayo maibabahagi sa atin. God bless!